Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Personal na ikinuwento ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang nangyari sa Rotation at Resupply Mission Aurora sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17. Isa si Facundo sa mga sundalong dapat papalit para magbantay sa nakasadsad na barko. 5 minuto pa lang umano mula nang dumating sila sa BRP Sierra Madre alas 6 ng umaga sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat o RIB nang bigla na lang umanong sumugod ang aabot sa 8 RIB ng China. Pagkarating po nila agad, wala na pong warning, diniretso na yung pagbangga po. Nagpanggaan na po. Yung kabilang rib, ma'am, sila, inaana na ma'am, binabangga na tapos tinutusok na yung mismong tube ng yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po nila, ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa, ma'am. Putulin nila. Karoon na ng konting labanan doon, ma'am. Pero wala tayong armas na gamit. Nang bumuelo umano ang isa sa mga bangka ng China Coast Guard o CCG para banggain ang kanilang sinasakyang bangka, dito na umano nadali ang kanyang hinlalaking daliri. Nung pagbangga po na pa ako out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung mismong kill. Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Nang makaakyat na ang CCG, dito na umano hinatak ng mga ito ang mga bangka ng Pilipinas palayo ng Ayungin Shoal. Para sa nasaktang sundalo, sinadya ng CCG ang mga aksyon nito para mapurnada ang RORE mission. Ayaw na nilang resupply at RORE sa rotation sa Ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para yun yung nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin yung intention. Kabilang umano sa nakuha ng CCG ang 7 baril na nakatago sa Pelican Box sa mga bangka. Wala naman anyang sinira ang CCG sa BRP Sierra Madre pero pinagbabato umano ng corals ang mga tropa sa barko. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nakuha nila kalaunan ang mga hinatak na rib ng CCG. Iginiit din ito na ginawa nila ang lahat na makakaya para agad na makaresponde sa mga nasaktang sundalo sa gitna ng tensyon. Ang layo naman kung 1 dosenang oras nag-iintay itong mga to. Actually, the China Coast Guard informed the Philippine Coast Guard that there were Navy personnel injured. The whole process took more than 12 hours because it was a very tense situation and we had to continuously communicate with the other side, employing everything we can. We extracted the personnel, we provided medical aid, and we towed the destroyed boats. All the requirements needed by the military was provided by the Coast Guard at the time. I just would like to disabuse public minds that the Coast Guard was late. We were there. Ipinagtaka naman ni Senator Amy Marcos ang naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng bunga ng misunderstanding o hindi pagkakaunawaan ang insidente. Ano ba nangyari dyan? Parang walang proper verification, sinalang siya sa presko, nagsalita siya, ngayon linalaglag ng lahat. Anong klase yun? Hindi ho naglalaglag, but there's no intention to do that. Ngunit para kay Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro, malinaw na sinadya at iligal ang ginawang aksyon ng China laban sa mga tropang Pilipino. A deliberate, aggressive action by China and an illegal use of force. So it is not a misunderstanding or an accident. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magkakaroon sila ng pulong sa kanilang China counterparts bilang bahagi ng bilateral consultation mechanism for the South China Sea para pag-usapan ng issue. Ngunit aminado ang DFA na malaking hamon sa kanila ang pagkikipagdialogo sa China sa gitna ng agresyon nito sa West Philippine Sea. We are not blind to the incidents which are happening, and we will ensure that whatever confidence-building measures we achieve, they will be not at the expense of the promotion of our sovereignty, sovereign rights, as well as our rights and jurisdiction in the West Philippine Sea.
Tumanggi na ang Department of National Defense na idetalye ang RORE mission at humiling ng isang executive session sa mga mambabatas para talakayin ang iba pang impormasyon, gaya na lamang ng suwestyon na gumamit na lang ng helicopter sa paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Gayunman nanindigan sa Secretary Guibot Teodoro na sa ngayon wala siyang tiwala na makipag-usap sa kanyang counterparts sa Chinese military. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. They have not displayed a level of trust and confidence that would make myself confident enough to engage them on a fair and level playing field basis. Muli namang iginiit ng China na sakop ng kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal at nanawagan sa Pilipinas na tigilan na ang anyay provocations. Dapat din nilang isaayos ang maritime differences sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon at magtulungan para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa South China Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.